Mga kababayan, si Kamanong po ang inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito pong si Bonget at si Bangag na tinatawag po ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos ay talaga pong yung sinasabi pong ang binagoong Pilipinas ay yayaman po silang lahat at magiging maalwan ang kanilang sitwasyon at buhay, mga kababayan, at hindi po para sa taong bayan. Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong si Bangag na tinatawag pong Bonget ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos ay talaga pong priority po niya ang kanyang mga kaalyado una at siyempre po ang men in uniform. Kaya pala ang nakikita natin umano sa men in uniform ay bulag, pipi at bingi sa issue ng korupsyon at pulburon ni Bonget. Kaya pala, dahil lagi po silang priority. Priority po ng Kongreso nung panahon po ni Tambaloslo, sila po'y laging priority. At priority rin po pala talaga ni Bonget. Nakita po, ngayon po mga kababayan, makikita po natin ngayon. Itataas po ang sweldo nila. Samantalang ang nagpapasweldo sa kanila, ang taong bayan, nananatili pong kakarampot ang kinikita natin. Pero tayo po ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. Pero tayo po ang hirap na hirap sa buhay. Samantalang itong mga tao na ito, nagpapasasa umano sa ating buwis. Pakinggan po natin si Bonget mga tambay. Ang tinatawag na Bonget ng kanyang kapatid. Ito po ang kanyang napakagandang nagagawa sa ating bansa. Ang pagtugon sa kanyang mga kaalyado at sa mga magpuprotekta sa kanya umano. Kailangan niya pong alagaan. Hindi po ba? Baby sa kanya para po sa kanyang kaligtasan umano. Pakinggan po natin si Bonget. Nitong nagdaang taon at buwan, hinarap natin ang mga hamon ng kalikasan. Malalakas na bagyo, magkakasunod na lindol, pagputok ng bulkan, at mga pagbaha. Sa gitna nito, naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniform personnel o MUP. Hindi rin nawawala ang banta sa ating seguridad. Ngunit panatag ang sambayanan dahil nandyan ang ating kapulisan at kasundaluhan. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig, o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Kasama rito ang lahat ng military and uniform personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Ito ay ipapatupad natin sa tatlong tranche sa January 1, 2026, January 1, 2027 at January 1, 2028. Bukod pa riyan, simula January 1, 2026, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
Napakaswerte po ng mga men in uniform. Alagang-alaga po, pati allowance. Protektado po ng tinatawag na bangag at bongit ng kanyang kapatid. Mga kabayan, ang tanong, ano naman po kaya ang nagawa niya sa mga Pilipino, lalo-lalo po sa nagpapasweldo sa kanila? Nagpapasalamat po siya sa mga ambag at ginagawa raw po na sakripisyo ng mga men in uniform sa atin. Pero hindi po siya naaawat na habag sa nangyayari po sa atin. Unbelievable. Yung Pilipino nagkakamatay sa gutom, sa hirap ng buhay, kakarampot na kinikita sweldo. Napakamamahal ng bilihin dahil pati ang mga bilihin natin ay sinisindikato pa nila umano para pagkakitaan ng bilyon-bilyon. Hindi po ba? Tapos, makikita mo lang ang pinoproteksyonan. Ang pinoproteksyonan ay men in uniform, mga kaalyado, sila-sila. Samantalang yung taong bayan, wala kang solusyon, wala ka malang magandang balita sa amin. Napakasarap ng buhay, allowance, dire-diretso. Tinaasa na ni dating Pangulong Duterte ang mga sweldo ng mga men in uniform, pati ang kanilang mga retirement. Ngayon, sila na naman ulit. Paano naman ang taong bayan? Paano naman kami? Kailan kami makakita ng kaginhawahan sa panunungkulan mo? Bongit. Wala ka ba nakikitang kahirapan ng taong bayan? Okay lang ba kami? Sa mga programa mo? Napakabilis mo magtaas. Para sa magpoprotekta sa'yo. Para maging bulag, pipe at hindi na sila kumibo. Umano. Sa mga ginagawa ninyo. Umano. Hindi kaya? Grabe, no? Para mapagtakpan, hindi kaya? Ang anomalya ng binagoong Pilipinas? Proud naman kami sa iyo. Alagang-alaga mo ang men in uniform. Pero yung nagluklok sa iyo, bumoto sa iyo, at sinasabi mong paglilingkuran mo, nasaan ang achievement mo sa amin? Presyo lang ng bilihin. Wala kaming nakikitang pagbabago. Magtatatlong taon. Unbelievable. Matatapos na ang taon. Wala kang nagagawa. Nakapako pa rin kami sa kahirapan. At hirap na hirap sa pang-araw-araw na buhay. Tapos ganyan. Yan ang iyong mga achievement. Protection mo. Hindi protection ng taong bayan. Hindi nga namin nakikita na nagtatrabaho sila ngayon para sugpuin ang problema ng bansa. Di po ba? Laganap ang pulburon. Laganap ang krimen. Lumalakas na naman ang mga kaliwa. Unbelievable. Nasaan? Nasaan ang para sa amin? Nasaan ang para sa taxpayer? Nasaan ang kaginawahan ng mga nagpapasweldo sa inyo? Mahindot kayo. Hindi po ba mga hindot ito? Ibang klase po kademonyohan ito, mano. Puro pabor sa kanila. Anong klaseng paglilingkod yan? Ni hindi mo pa nagagampanan ang mga pinangako mo sa Pilipino na magandang buhay, murang bilihin, aangat ang Pilipinas, gaganda ang ekonomiya, babangon tayong muli. Nasaan? Naramdaman na ba ng mga Pilipino? Mas inuuna mo pang maramdaman ninyo ang kaginhawahan
at alagaan mo ng alagaan ng men in uniform. Unbelievable. Talaga po pala mga kabayan, ibang klase po. Ganyan po palang maglingkod. Ganyan po pala talaga maglingkod. Alam mo na kung paano maglingkod. Ang tinatawag na bangag at bongit ng kanyang kapatid. Itaas mo na rin ang sweldo. Huwag lang men in uniform. Dagdagan mo pa ng sweldo lahat ang mga taong gobyerno. Taasan mo lahat para maging masaya. Hayaan mo na. Hayaan mo na maghirap at magkamatay ang mga nagbubuwis. Ang nasa laylayan, ang middle class. Diyan kayo magaling. Ibang klase. Kaya bulag at pipi at bingi ang mga men in uniform sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Sila po pala ay nagtatrabaho lamang yata at para protektahan ang nagbibigay na kaginhawahan sa kanila na galing pa sa ating buwis. Galing po sa dugo, pawis natin mga tamay. Pinagpagura natin. Samantalang po sila, ibang klase. Ibang klaseng pamahalaan ito. Wala pang nagagawa sa atin. Wala pang malalaking programa, proyekto. Proyekto'y nakakamatay. Dinala tayo sa pamumulitika. At walang lubay na korupsyon, 3 taon. Trilyon ang ninanakaw. Daan-daang bilyon ang ninanakaw ng mga politiko. Tapos maririnig mo, tataasan pa mga sweldo nila, mga hinayupak na ito. Dinala ka sa korupsyon, pagnanakaw, pamumulitika. Tapos biglang tataasan pa mga sweldo. Ibang klase. At wala tayong nakikitang maganda na ginagawa nila. Di po ba? Kaya kitang-kita mo na eh. Hindi naman po tayo tangat bobo. Kitang-kita mo na ang layunin. Proteksyon umano. Kumukuha ng proteksyon. Tinatapalan. Binubusalan. Hindi kaya. Pangbubusal. Pangsusuhol umano. Para po hindi kumibo at hindi siya matanggal sa kapangyarihan dahil hindi po siya sakim at greedy at sugapa sa pera ng taong bayan. Hindi kaya? Ibang klase itong pamahalaan na ito. 3 taon, mag-4 na taon. Kamatayan ang ibinibigay sa ating proyekto. Proyektong flood control, namamatay ang mga Pilipino. Proud ka pa? Proud ka pa na nakakatulong ang mga men in uniform? Nagkakamatay ang mga Pilipino sa programa mo? Proud ka pa at sila pa ang bibigyan mo ng napakalaking pabor? Samantalang yung mga taxpayer nagbubuwis, wala man lang makitang malaking pabor na binibigay at ginagawa mo. Kamusta na yung mga naapektuhan ng lindol, pagbaha, sanhiri ng flood control proyekto mo? Kamusta na? Nabigyan mo ba ng malaking pabor? Nabigyan mo ba ng malalaking tulong yung mga taxpayer na nasalanta? Buwis buhay? Sige nga. Nakabalik ba sila? Nakaahon ba sila? Natulungan ba sila ng maayos? Hindi po ba? At yung pangangailangan namin, unbelievable kayo. Yan po mga kabayan, ang napakamalas na nangyari po sa kasaysayan na naranasan po natin na mahigit 3 taon. At patuloy pa ito dahil po sa nakikita natin ay tuloy-tuloy po magiging bulag at pipi at bingi ang men in uniform umano. Dahil sa ganito, gamit na gamit ang buwis natin para po sa kanilang pangsariling interes at proteksyon umano. Hindi po sila mga walang hiya. Hindi po sila mga ganid
at hindi po sila nagpapakademonyo sa kapangyarihan. Hindi po. Napakahusay po nilang maglingkod. Kahanga-hanga. 3 taon mahigit. Nakita po natin kung ano ang mga pinagagawa nilang lahat. Hindi po ba? Lahat po ay pumapabor. Kanino? Sa atin ba? O sa kanila? Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot. Kawawa ang Pilipino. Kawawa ang taxpayer sa gobyernong ito. Ang pera natin, ang ating buwis, malaking porsyento po ang nakikinabang, hindi ang taong bayan. Hindi kaya sila. Korupsyon, sobra-sobrang korupsyon, itataas pa ang mga benepisyo, ang sweldo, unbelievable. Magrereklamo pa iba niyan. Hindi lang naman yan na magrereklamo. Ilang beses mo nang tinasan ang men in uniform sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Paano naman yung iba? Paano naman yung iba? Magrereklamo yan. Hindi po ba? Lalo-lalo po tayo. Hindi ba tayo magrereklamo? Sa bagay, hindi naman po layunin ng nakaupo ngayon dahil hindi naman po naglilingkod yan para sa taong bayan. Hindi naman po yan lingkod bayan. Hindi po ba? Nakita niyo po ba ang lingkod bayan? Kung talagang lingkod bayan po si Bonget, maayos po ang ekonomiya natin. Maayos po at gumagana po at tinutulungan niya magmula sa laylayan at lalong-lalo po ang ating pong pangangailangan pang-araw-araw ay natutugunan at abot kayang presyo kung talagang lingkod bayan po ang mga hayop na yan umano. Ingat-ingat po tayo mga tambay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa mga gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At syempre po yung dasal po natin na sana po mga kababayan ay matapos na po ang ginagawa po nilang makawalangihan at kademonyohan sa ating bansa. At ganun din po ang dasal po natin sa ating pong mga buong sambayanan, sa ating pong pamilya at sa pamilya Duterte na lahat po tayo ay maingatan sa kasamaan mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo sa muli. Taste po. Taste lang po tayo. At hindi naman po sila panghabang buhay na dyan sa posisyon na yan. Thank you po. Bye-bye.